Mainit ang naging palitan sa Blue Ribbon hearing nang magharap si Senador Rodante Marcoleta at DOJ Secretary Boying Remulla. Sa gitna ng usapin, dapat bang gawing kondisyon ang restitution bago tanggapin sa Witness Protection Program? Para kay Marcoleta, malinaw ang batas at hindi ito kasama sa mga rekisito. Para naman kay Remulla, may moral basis daw na dapat isama ito. Ngunit dito nagiging delikado ang sitwasyon. Kung ang isang kalihim ay magdadagdag ng rekisito na wala naman sa batas, hindi ba't ito ay isang malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan? Ang batas ay batas. Hindi ito pwedeng dagdagan o bawasan ng kahit sinong opisyal batay lang sa kaniyang moral compass. Kung papayagan ito, anong klaseng president ang maitatakda para sa iba pang ahensya ng gobyerno? Tama si Marcoleta. Restitution ay dumarating pagkatapos ng proseso ng hustisya, hindi bago. Ang layunin ng Witness Protection Program ay hikayatin ang mga testigo, lalo na sa mga malalaking kaso ng korupsyon at krimen, na lumabas at magsalita. Pero kung agad na ipipilit ang pagbabalik ng pera bago pa man makasali, sino pa ang lalakas ng loob na magtestigo? Kung tutuusin, ito rin ang nakikita ng mga ordinaryong Pilipino, parang pinapahirapan ng mga gustong magsiwalat habang ang malalaking isda sa gobyerno ay patuloy na lumulusot. Lalong tumitibay ang duda ng taumbayan na may mga tao sa gobyerno na mas interesadong magtago ng katotohanan kaysa ilantad ito. At kung tutuusin, dito na rin lumilitaw ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon. Sa halip na simplehin ang proseso para mas mapabilis ang hustisya, tila mas pinapakomplika pa. Sabi nga ng marami, kung panahon ni Duterte, hindi palalabasin ang ganitong kalokohan, diretso at mabilis ang aksyon. Ang hustisya ay dapat nakabatay sa batas at katotohanan, hindi sa personal na interpretasyon ng isang kalihim. Ang posisyon ni Marcoleta ay malinaw, sundin ang batas. Samantalang ang posisyon ni Remulla ay nakakasama sa kredibilidad ng gobyerno. Sa dulo, ang usaping ito ay malinaw na salamin kung bakit wala ng tiwala ang taumbayan sa kasalukuyang sistema. Ang taong bayan ay sawa na sa palusot at pilosopiya. Ang hinihingi ng tao ay aksyon, katapatan at hustisya, mga bagay na sa panahon ni Duterte hindi pinapahirapan.